Anong batayan sa pagpapakasal? Kailangan ba talaga na lalaki ang sasalo ng lahat ng gastos o makikihati ang babae? Kailan ba pwedeng magpakasal? Nasa tagal ba yon o nasa kagustuhang maikasal agad? Nasa financial status o sa nararamdaman? Sabi nila ay wala yun sa tagal, nasa nararamdaman. Ang lalaki ay nararamdaman daw nila yun kapag ikaw na talaga. Sila ang mas nakakaramdam kung kailan sila ready dahil ang babae ay naghihintay lang yan sila kung kailan sila yayayain ng kanilang minamahal. Malayo pa lang ay nakangiti na si Rocky habang tinatanaw ang kasintahang si Donna. Usapan nilang kakain sa labas para na rin mapag-usapan ang plano nilang pagpapakasal. 14 years na sila. Matagal na sana nilang planong magpakasal, ngunit palaging hindi matuloy-tuloy dahil sa financial problem ni Rocky. Gusto kasi niya na siya ang gagastos at hindi mag-share ang nobyang si Donna. Hindi sang-ayon doon si Donna dahil nagsasama naman na sila at hindi yun usapin para sa babae. Ngunit may paninindigan si Rocky dahil siya umano ang lalaki. Kahit madalas ay pinag-aawayan nilang dalawa yun. Sa tagal na kasi nila ay dapat nang matagal na silang kasal dahil yun na lang ang kulang sa kanila. Rocky, sasagutin ko na ang kalahati. Mungkahi ni Donna, ngunit sa sarili ni Rocky ay may kung ano na hindi niya maintindihan. Mahal niya si Donna at sigurado siya ron, ngunit meron kung anong nararamdaman niya na parang ayaw pa niyang magpakasal. Kahit matagal na sila, subalit nahihiya siya kay Donna. Alam niya kasing malaki na ang tampo nito sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, ako nang bahala sa lahat. Giit ni Rocky sa nobya. Alam kong mahihirapan ka dahil hindi naman kalakihan ang sinasahod mo. Natigilan si Rocky. Totoo naman yun, pero hindi niya mapigilan ang mainsulto. Siya pa rin ang lalaki. Mas malaki ang sahod ni Donna sa kumpanyang pinapasukan nito. Hindi tulad niya na halos kalahati lang ng sinasahod ni Donna. Donna, please. Gusto ko namang maramdaman ang pagiging lalaki ko sa kasal natin. Anya sa nobyang si Donna. Sige, pero wag namang bonggang kasal kasi gusto ko nang makikasal tayo. Panay nang tanong ni Mami kung bakit hindi pa tayo nagpapakasal. Huwag silang mag-alala. Doon din naman ang punta natin eh. Basta, sa lalong madaling panahon, sana maikasal na tayo. Oo, Donna. Aasahan mo yan. Ngunit sa paglipas ng mga buwan ay nagkaproblema sa pinansyal si Rocky at hindi niya yun masabi sa nobya. Kailan natin isiset ang kasal, Rocky? Isang araw ay tanong ni Donna sa nobyo. Pasensya na, Donna. Bigla ako nagproblema sa financial eh. Magsasara ang kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Kapag nakahanap ulit ako ng ibang trabaho next year, pwede na nating ituloy yung pagpapakasal. Ano naman? Reaksyon ni Donna sa sinabi ng fiancé. Pasensya na, Donna. Sana maintindihan mo ko. Alam ng Diyos na gusto kitang pakasalan. Dahil yun na lang ang kulang sa atin. Hindi na umimik pa si Donna. Bumuntong hininga na lang ito. Sa paglipas ng araw ay nawalan ng trabaho si Rocky subalit nakahanap din agad. Ibinuhos niya ang lahat ng atensyon sa trabaho upang mas makaipon. Araw-araw ay nag-overtime at halos hindi na sila nagkikita ng nobya. Pasensya ka na, Donna. Overtime ako ngayon eh. Babawi na lang ako sa susunod. At isa pa, malapit na ako makaipon. Konti na lang. Saad ni Rocky. Bahala ka. Tanging sagot ni Donna sa kanya. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Sa 6 na buwan na yon ay mabilis ding na-promote si Rocky dahil sa sipag niya sa trabaho. Kaya mas lalo niyang sinipagan ang pagtatrabaho para sa nalalapit na pagpapakasal. Kamusta ka na? Pasensya ka na sa akin ha. Hayaan mo, mula ngayon palagi na ako magkaka-time sa'yo. Regular at malaki ng sinasahod ko kaya pwedeng-pwede na tayo magpakasal. Isang araw ay sabi ni Rocky sa fiancé habang kumakain sila sa labas. Bumuntong hininga si Donna at malungkot na tumingin kay Rocky. Bumitaw ang babae mula sa pagkakahawak ni Rocky sa mga palad niya. Kinuha ni Donna ang singsing sa daliri at nilagay yon sa nakabukas na palad ni Rocky. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Donna. Alam ko ang mga hirap at sakripisyo mo para makaipon. Pero nainip ako, Rocky. I'm sorry. Pero hindi na ako magpapakasal sa'yo. Sa tinagal-tagal natin,
Parang ako lang yung porsigidong ikasal tayo. Ako nagtanong, ako ang nagseryoso. Ako ang parang nagpaplano ng lahat. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahang tanong ni Rocky. Ikakasal na ako. At hindi sa'yo. I'm sorry, Rocky. Pero palayain mo na lang ako. Saglit na natulala si Rocky sa sinabi ng nobya. Namula ang mukha niya sa pagkagulat. Nakilala ko si Eric 2 years ago. Matagal na siyang nanliligaw. Pero hindi ko pinapansin dahil nga boyfriend kita at ikakasal na tayo. Pero nung nakaraang buwan, napaisip na ako kung ano ba talagang plano mo sa relasyon natin. Hanggang sa alokin ako ng kasal ni Eric kahit hindi pa naman kami. Nagtiyaga siya sa akin at handa niya akong pakasalan. Ano? Ganun na lang yun, Donna? Ikakasal na rin tayo, ilang buwan na lang. Hindi ko na nakikita yung sarili ko na kasama kang tumanda at sa harap ng altar. Sasayangin mong 14 years natin para lang sa lalaki na kilala mo ng kailan lang. Ikaw, Rocky, yung 14 years natin ginawa mong puro plano lang. Walang gawa. Hindi ko naman hinangad ng bonggang kasal eh. Kahit judge lang, papayag ako. Pero ang taas-taas ng pride mo. Dahil mahal kita. Kaya gusto kong ibigay sa iyo ang kasal na pinapangarap ng isang babae. I'm sorry, Rocky. Pero tama na. Ikakasal na ako sa susunod na linggo. Sana mahanap mo yung babaeng karapat-dapat sa'yo at handang maghintay kahit gaano pa yun katagal. Tumayo si Donna at naiwan si Rocky na namumula. Gustong tumulo ang mga luha ng binata pero pinigilan niya. Bagkus ay pinakalma na lang niya ang sarili na parang sasabog na sa halo-halong emosyon na nararamdaman niya. Walang magawa si Rocky kundi sisihin ang sarili. Umuwi siyang laglag ang balikat. Ilang araw ang lumipas ay hindi matanggap ni Rocky ang nangyari. Nag-leave siya ng 1 week para makalimot dahil baka maapektuhan lang ang trabaho niya kapag pumasok pa siya. Kaya naman dinalaw siya ng mga kasama sa trabaho. Isa na doon si Lucy, ang isa sa mga kaklose niya doon. Tama na yan, Rocky. Walang magandang idudulot sa iyong pag-iinom mo. Hindi na babalik si Donna. Bakit ganun, Lucy? Ganun na lang ba kabilis na ipagpalit ang pinagsamahan namin ng saglit lang niya nakilala? Lasing at naiiyak na sambit ni Rocky. Ay nako, tanggapin mo na lang kasi. Bakit naman kasi pinatagal pa ang kasal na yan? Ayan tuloy, nasulot ng iba. Sa paglipas ng araw ay inunti-unting tanggapin ni Rocky sa sarili ang lahat. Napagpasyahan din niyang pumunta sa kasal nito sa simbahan kahit hindi siya invited. Saktong pagdating ni Rocky ay doon ay nagsisimula na rin. Nanatili siya sa labas at pinanood ang dating fiancé habang naglalakad ito sa aisle, patungo sa lalaking pinili nito. Nakita niya sa mukha ng lalaki ang pagmamahal kay Donna. Nasa mga mata nito ang pinipigil na luha at paghanga sa babaeng sa kanya nagtagal, ngunit dito ikinasal. Hindi mapigilang masaktan si Rocky. Sobrang sakit ng kanyang tanawin. Hindi na niya makita sa itsura ng ex ang ekspresyon nito. Nakakatiyak siyang masaya si Donna. Hindi naman siguro ito magpapakasal sa lalaking yun kung wala itong feelings. Mahal pa rin niya si Donna at mananatili ito sa puso niya habang buhay, pati na rin ang mga alaala nilang dalawa. Hindi biro ang pinagsamahan nila. Hindi niya yun ganun kadaling kalimutan, hindi katulad ni Donna. Totoo nga ang sinabi nila na ang babae ay hindi yan agad-agad susuko. Magtitiis muna yan, kaya kapag sumuko sila ay magugulat ka na lang. Nang magsimula ang seremonya ay dahan-dahan nang tumalikod si Rocky. Tatanggapin na lang niya ang masakit na katotohanan na hindi porkit sa'yo nagtagal ay kayo nasauli. Dalangin niya ang kaligayahang nais ng dating nobya na hindi nito makita sa kanya. Humakbang siya palabas, nangakong iiwan niya na roon ang bigat at sakit ng kanyang dibdib. Inabala ni Rocky ang sarili sa pagtatrabaho. Panay ang overtime niya, kaya uuwi na lang siya para matulog, kumain, maligo at papasok ulit. Hindi niya binigyang puwang ang anumang isipin sa utak niya. Bagkus ay mas pinag-igihan niyang trabaho. Rocky, hindi ka pa ba uuwi? 8:00 na ng gabi oh. Puna ni Lucy sa kanya.
Nag-overtime din ito ng 3 oras, ngunit pagsapit ng alas 8 ay nagpa siya na itong umuwi. Sige, mauna ka na Lucy. Mamaya pa akong 10 mag-out. Anya sa babae. Baka magkasakit ka na yan sa ginagawa mo eh. Halika na, sabay na din tayo mag-dinner. Yaya ni Lucy sa kanya. Bukas na lang Lucy, sayang din to. Maliban sa OT baka malaki ang makukuha kong incentives dito sa client ko. Ay nako, bahala ka nga. Sige na, mauna na ako ah. Sige, ingat ka sa pag-uwi. Anya sa babae na hindi man lang tumitingin. Ang kasipagan ni Rocky sa trabaho ay naging dahilan ng pagkakasakit nito. 1 linggong hindi nakapasok ang binata. Oh, ayan ang sinasabi ko sa'yo eh. Puro ka kasi overtime na naging anemic ka na tuloy. Sambit ni Lucy nang makausap niya si Rocky. Hayaan mo, sa susunod lilimitahan ko ng pag-uuti ko. Kaya nga eh, daig mo pang may 1 dosenang anak sa kakatrabaho mo. Nagbunga naman dahil akong pinakamalaking sales sa kumpanya. Oo na, at kaya ka din nagkakasakit. Sermon sa kanya ni Lucy na siyang nag-aalaga sa kanya sa ospital hanggang sa bahay. Nang gumaling si Rocky ay hindi na siya palaging nag-overtime. May maayos naman siyang sahod ay may malaki ding ipon sa bangko at balak niya ng magnegosyo. Oh, anong nakain mo't nagyaya kang kumain sa labas? Wala lang, para pasasalamat na rin sa'yo kaya nilibre kita. Ang laki kaya ng utang na loob ko sa'yo. Anya sa kaibigan. Huwag mong isipin yon, wala yon. At isa pa, maisasuggest sana ako sa'yo. Bala ko kasi magtayo ng negosyo, yung siguradong hindi tayo malulugi. Alam mo, naisip ko na rin yan eh. Planuhin natin yan. Masaya silang nag-usap nang may bumati kay Rocky. Lumingon naman doon ang lalaki. Hi Rocky! Kamusta? Oh, ikaw pala Donna. Halika, join ka sa amin kumain. Gulat na saad ni Rocky nang makita ang dating kasintahan. Ewan ba niya ngunit wala na ang dati niyang nararamdaman para dito. Hindi na katulad ng dati. Napansin din ni Rocky ang maumbok na tiyan ni Donna. Girlfriend mo? Tanong nito sa kanya. Nabigla si Rocky sa tanong nito, kaya napaisip siyang bigla at humabi ng kasinungalingan. Oo, fiancé ko, si Lucy. Talaga? Good for you. Saad nito na tila na bigla. So, kailan ang kasal? Next month. Walang alinlangan niyang saad. Hindi naman nakapagsalita si Lucy. Sige Rocky, nandyan na yung asawa ko. Pauwi na rin kami, nagbayad lang siya for takeout sa counter. Tumangulang si Rocky, wala siyang masamang intensyon para sa dating ex. Gusto lang niyang iparamdam dito na katulad nito ay kaya na niyang humanap ng ganun kabilis. Hoy, loko ka! Pinagsasabi mo doon ha? Sambit ni Lucy. Gusto mo totohanin natin? Lucy, gusto ko na rin magkapamilya. Biglang seryosong sabi ni Rocky. Seryoso ka ba dyan? Baka ginagood time mo lang ako ah. Honestly, nakita ko sa'yo mga bagay na wala kay Donna. Sa'yo ko naramdaman na gusto ko na palang magpakasal. Sa'yo ko nakita na gusto ko na magkapamilya. Kaya siguro wala akong gana na magpakasal agad sa kanya. Maging ako, unang kita ko pa lang sa'yo, gusto na kita Rocky. Kaya nakipaglapit ako sa'yo. Nang dahil sa friendship natin, nakalimutan ko si Donna sa loob ng 5 buwan. Totoo ba yan? Baka mahal mo pa rin si Donna. Wala na talaga, pangako. So, let's get married. Kailan? Kung gusto mo, next week, civil muna. Tapos after a month, magpakasal tayo sa simbahan. Sure, kahit hindi bonggang kasal. Basta ang importante, may kasal. Magpakasal ulit tayo at sa simbahan na. Nagpakasal nga agad ang dalawa matapos asikasuhin ang mga dapat gawin. Naging masaya sila at magkasundo sa lahat ng bagay. At pagkatapos lang ng ilang buwan at sa simbahan sila ikinasal. At ang bonggang kasal na gusto ni Rocky ay tinupad niya kay Lucy. Sa paglipas ng 1 taon ay nagkaanak sila na kumumpleto sa pagsasama nilang dalawa. Hindi lang isa kundi kambal ang kanilang anak. Tunay ngang kakaiba ang tunay na pag-ibig. Hindi ito batay sa nararamdaman. Kailangan ay handa ka, emosyonal at pisikal sa seryosong pangako. Hindi nakakamit ang totoong pagmamahal sa pilit. Kusa itong umuusbong sa puso. Dahil ang pagpapakasal,
Kapag hindi para sa'yo ay hindi kaning isusubo mo lang at iluluwa kapag napaso ka. Hanggang dito na lang ang magandang istorya na ito. Muli, ako po si Miss Demi, hanggang sa muli nating mga kwento. Hanggang sa muli, paalam! Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!